Merong astig na abogado nag-text sa akin. Si Attorney Neri, sabi niya, pwede daw, dito do sa Philippine laws, ang pagpapatupad ng illegal na order ay hindi nag-absolve sa isang pulis do sa kanyang krimen na ginawa. So dapat yung nag-utos at saka yung sumunod sa illegal order, dapat pwede daw makonvict. Kasi lalo na't umamin daw si Presidente o dating Presidente Duterte na walang self-defense na nangyari dahil ang utos niya, sulsulan mo o dyukan mo yung suspect na manlaban para mauwi sa patayan. Parang ganon. Isa namang isipan niya pagka meron na weng na, no, na nabuo tingin nyo, kaya nyo buuin yung kaso. Sampahan nyo ng reklamo. Kaso na kaagad. For the meantime, hanggat wala yan, maririnig natin yung ganyang klase ng mga rhetoric lang po naririnig natin ngayon. Nasa linya natin, si Attorney Richard Palpal-Latok, ang chairperson ng Commission on Human Rights. Attorney, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel at Tuweng. Magandang umaga sa inyong taga-subaybay. Attorney, nabanggit nyo na hindi nakikipagtulungan ng Philippine National Police sa ginagawa po ninyong investigasyon. Bakit nyo nasabi po ito? Ano po ba yung mga nangyari para masabing hindi nakikipagtulungan ng PNP? Experience ho ito sa ground ng ating mga investigators. Kasi nung kasagsagan ho nung operations ng police against illegal drugs, kapag ho may mga insidente ng kamatayan, pumupunta ho agad ang ating mga investigators sa mga lugar kung saan nangyari. At isa ho sa mga sources ng aming ebidensya, siyempre, police reports. Kaya lang, may mga pagkakataon ho na kung saan yung mga police stations nagre-refuse to provide bakit daw po? Itong mga dokumento. Marami yung dahilan na iba-iba ho kasi yung dahilan nila. Yung iba, outright ayaw lang nila. Yung iba naman, may mga isinasite ho silang mga direktiba galing ho sa opisyal nila. Yung isa ho, yung ang ginagamit nilang dahilan, yung Executive Order number 2, Series of 2016. Ano po yun? Yun po yung freedom of information. Ang ginagamit po nila doon, yung list of exceptions na nakasaad doon. Attorney, constitutional body po ang Commission on Human Rights. Pwede bang basta tanggihan ng Philippine National Police ang inyong demand for information para po sa ginagawa ninyong investigasyon? Yun po actually yung punto doon kung bakit po rin ni-raise ng komisyon yun, yung issue na yun. Sapagkat mandato ho ng komisyon yun eh. Kaya lang sa pamamagitan lang ho ng isang memorandum at isang direktiba ay nabaliwala yung mandato. Pero kaya wala po kayong legal na hakbang na pwedeng gawin or kahit po halimbawa ay iakyat sa nakatataas ang concern po ninyo na wala kayong nakukuhang tulong sa isang pangunahing ahensya ng gobyerno, dapat katuwang ninyo sa pagbibigay po ng katarungan. Hindi nyo pa ba inaakyat yan kay PNP Chief Marbil? Oo. Kasi baka kinakailangan. Secretary. Nakipag-ugnayan na po kami sa PNP Chief. In fact, nung nagsimula yung investigasyon sa House, sinabi na ho namin yan, yung naging problema. Putulin. Balikan natin. Naputol po yung kanyang linya, mga kapuso. Attorney Richard Palpal-Latok. Baka kinakailangan may directive from the President. Hindi kaya? Kailangan pa ba yun? Hindi ko rin alam eh. Constitutional body yun eh. Siguro malaman natin baka kailangan ng egging ng Presidente to, kailangan talaga, Joel, yung sinabi mo. Yung sinabi mo. Alam ko dati nagkaroon na ng amendment sa batas na naglikha ng CHR. Yes, sir. Attorney. Balikan ko yung punto. Opo, naputol kayo. Naputol kayo. Sige po. Nakipag-ugnayan na po kami niyan. Sabi ko nga, nung nagsimula ho yung investigasyon ng House tungkol din ho dito sa EJK, sinabi na ho namin yan, binanggit namin. At nung kaharap din ho namin nung Philippine National Police Human Rights Affairs Office, binanggit ho namin yan. At dahil doon, nakipag-ugnayan kami, sumulat ho kami kay PNP Chief. Kaya lang ang sagot ho nila ay ganun pa rin eh. Ang EO2 ang kanilang ginagamit na dahilan kung bakit hindi magbibigay ng dokumento sa amin. And hanggang doon na lang po yun, Attorney, wala na talagang, dead end na po ba yun para sa CHR? Hindi po.
Hindi po. Okay. Kami po, in-explore ho namin yung all possible avenues kung saan paano mare-resolve ito. Isa nga ho yun, makipag-ugnayan sa kanila. At narinig din naman ho natin kay Senator Bato kahapon na kapag kayong Chief PNP, nakipag-usap kayo sa Chief PNP, at madali lang ho yan kung mag-agree. At umaasa kami na sana magbago yung isip ngayon. Pero kung sakali man hong hindi, pinag-aaralan pa rin ho namin kung ano yung mga mas magagandang paraan upang makuha namin yung mga dokumento. Actually, palagay ko, Weng, ito na yung pinaka mainam na panahon para madaliin pa ng CHR yung investigasyon dito sa war on drugs. Dahil recently, di ba, merong pronouncement ng PNP na magsasagawa sila ng audit at alamin nila kung merong katotohanan yung tinatawag na reward system. So palagay ko, attorney, pwede kayong pwede na kayo. Ano bang naging tugon ni Chief Marbil doon sa inyo pong request kung meron man? May yung pong executive order number 2 pa rin po ang ginagamit na dahilan kung bakit hindi sila makapagbigay. Pati ang Philippine National Police hierarchy, leadership, ganun na rin ang katwiran. Yun po ang reality sa ground kasi yun po ang aming naranasan. Attorney, may power to subpoena po ang CHR. Meron po. Ginamit in relation to investigation. Correct. Opo. At ginamit po namin yan during that time, nung panahon po nung nakaraang komisyon, nung 2016 to 2022. May iba-iba kong paraan yung paghingi ng dokumento. Merong request, letter request, meron ho subpoena. So kahit po ang power to subpoena ninyo ay binaliwala ng PNP? Yung iba po. Opo. Okay. Paano po ba ang proseso? Pasensya na po at inaalam lang po namin yung process din. Pag kayo po ay nag-issue ng subpoena at ito po ay hindi iginalang o sinunod, pinagbigyan ng isang concerned agency na inisyuhan nyo ng subpoena for information, what comes next? May contempt power po ang komisyon. Nakapag-contempt po ba kayo? Hindi ko alam kung meron po yata noong mga nakaraan. Hindi ko alam kung bakit hindi rin ginamit nung nakaraang komisyon po yung subpoena yung contempt power ng komisyon. Yun lang. Sa ngayon po, ginagawa ho namin, ang ginawa ho kasi ng komisyon ngayon under our present incumbency ay nagbuo kami ulit ng task force to tignan po ulit yung ating mga kasong yan at pag-aralan kung paano namin matatapos talaga siya. To the extent na malaman namin kung sino yung mga accountable officers involved in the killings. Isa ho sa magiging strategiya ho namin siguro yan. I-explore yung contempt power ng komisyon. Siguro, batid namin ang sa inyong tinig, yung hirap na... Yung exasperation ba? Yung hirap na dinadanas nila para maipatupad yung kanilang mandato. So, tingin nyo ba panahon na para silipin ulit ang batas na nagbubuo, naglilikapo sa Commission on Human Rights para lalo pang mapalakas ang kapangyarihan po ninyo na mag-imbestiga ng mga paglabag sa karapatang pantao? Opo. Isa ho yan sa mga aming isinusulong mula nung pag-upo ho namin ay sinulong na ho namin yung possibility of strengthening the commission. Naglalabi po kami ngayon sa Kongreso, sa House at the Senate for the passage of the charter ng Commission on Human Rights. Ang isa sa mga objectives po ng aming sinusulong na charter to strengthen talaga yung commission dahil ito na lang po yata yung tanggapan kung saan walang charter na sarili. Ang tingin ko dyan, kaya hindi cooperative ang PNP, parang self-preservation. Kasi, totoo naman yan. Biruin mo, pengi nga ng mga dokumento ninyo na magbabatunay na para ma-demanda na namin kayo. Igigisa namin kayo sarili yung mantika, parang gano'n. Parang gano'n, di ba, attorney? Ito sa mga objective natin kasi just investigation, malaman kung sino yung accountable officer. Attorney, ano po yung bigat sa investigasyon ninyo, yung naging pag-amin ni dating Pangulong Duterte kahapon sa investigasyon po ng Senate? Well, kung ano man ho yung mga nabanggit doon, hindi lang ho ni Pangulong Duterte, pati yung ibang mga testigo, we took note of them. Magiging parte ho siguro yan ng ating investigasyon
Pero yan ho ay testimonial, kung meron mang admission o wala ay pag-aaralan pa po namin. Babalikan niyo bang investigasyon sa Davao Death Squad? Hindi pa ho kami nakafocus doon. Hindi ko rin naman isinasara. May posibilidad. Kaya lang, naisara na po yan nung Yes. Fourth Commission pa ho eh. Pero ang focus po natin kasi sa ngayon, yung killings in relation to the drug war. Dahil ito po, wala pa naman talagang closure sa amin. Ang report na nailabas noon is more on policy recommendations lamang. Upang mahinto at mapigilan yung pangyayari uli ng ganon. Pero wala hong pagtukoy kung sino ho yung may pananagutan. Gagamitin Kaya niyo ba yun po yung... muna ang aming gagawin. sorry, attorney, no? Gagamitin niyo ba yung, yung mga naging revelation ni dating Pangulong Duterte sa Senado? To Sa reopen. ginagawa ninyong investigasyon sa war on drugs? Lahat po yun posibleng magamit eh. Kasi lalo under oath po lahat ng mga statements niyan. Sabi ko hindi lang kay Pangulong Duterte, pati udo sa mga ibang mga testigo doon na nag-attend doon. Alright. Good luck po sa inyo, Sir, attorney. thank you sa Salamat, oras. mag-ingat Thank ka. you. Chairman, thank you. Maraming salamat po. Ingat Maraming po kayo. salamat. Salamat po. Attorney Richard Palpal Latok, Chairperson, Commission on Human Human Rights, Rights. mga kapuso.